Happy New Year! Isang masagana, masaya at may kapayapaang bagong taon ng January 2024. Hallelujah! Purihin po ang Panginoon sapagkat muli tayo po ay nasa isang streaming na kung saan magkakasama-sama tayo, mga kapwa ko pastor, manggagawa, lingkod ng Panginoon. Ako po ay naniniwala na this 2024 ay mas lalo po tayong pagpapalain ng Panginoon. Una, ng ating intimate relationship sa ating Lord. Ikalawa ay ang ating kagalakan na paglingkuran ng Panginoon sapagkat nasa puso natin ang pagmamahal sa ating Diyos at sa mga kaluluwa na pinagkakatiwala sa atin ng Panginoon. Salamat sa ating Diyos na makapangyarihan na patuloy na itong 2023 ay pag ating inaalaala ay talaga namang punong-puno ng mga iba't ibang pagsubok, iba't ibang karanasan, pero napagtagumpayan ang bawat isa sa atin. Ako po'y naniniwala na ang bawat isa sa atin ay masaya sa pagpasok ng 2024 at tayo ay ready sa tulong ng Banal na Espiritu ng ating Diyos Ama na pagtagumpayan kung ano man ang naghihintay sa atin sa 2024. Mga kapatid, ang kagalakan ay patuloy na maibigay natin at maipakita natin sa Panginoon at sa ating mga kapwa mananampalataya na ang maglingkod sa ating Panginoon ay nagdudulot ng kapayapaan at kagalakan. Salamat po sapagkat ako po ay nabigyang muli ng isang pagkakataon na makapagsalita dito po sa ating streaming. At salamat po sa mag-asawa ni Pastor Wilbert Butchal at saka si Pastor Hasmin Butchal na sa pagkakataong ito na ako po ay patuloy nilang pinagkakatiwalaan na makasama sa pagbibigay ng mensahe at aral ng ating Panginoon. Ang ating pong pag-aaralan ngayon at ating pong pagsasalusaluhan ay ang Lucas chapter 9 verse 23. At sabi po dito, at sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang topic po natin ay take our cross daily with joy. Pag sinabi pong krus, pag narinig po natin ang salitang ito, ay agad po yung napapasilid sa ating isip na mahirap itong dalahin. Ano po? Mabigat, nakakahiya, ito'y problema, nakakatakot, parusa, gaya ng pagkapako ni Jesus sa krus. Ang krus po, kung atin pong titingnan sa atin pong spiritual, is a symbol of Christianity. At sa iba naman pong sa sanlibutan na ito ay trial, fight, ordain, at kahit sino ayaw ng krus. Sapagkat alam natin ito'y may hirap na kaakibat. Pero alam nyo bang ang krus na inaayawan natin, ang siya nating daladala araw-araw. Sa ayaw at sa gusto natin, nangyayari ito without knowing. But as Christ said, dalhin natin ang ating cross daily habang sumusunod sa Kanya at naglilingkod sa Kanya. Marami pong beses na nating narinig na Christianity is not a dead process at Kristiyano man tayo o hindi, tayo makakaranas ng mga mahihirap na sitwasyon. At alam niyo po ba na ang mahihirap na sitwasyon na ating nararanasan, ito po ay isang pagkakataon na ating napagtatagumpayan at sa ating pong pagtatagumpay ay patibay ng patibay ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoon. Ang 2024 po ay lagi nating hinihiling sa Panginoon at lagi nating idinideklara ang abundance, prosperous, happy, peaceful, blessed. Yan po yung ating mga laging gustong-gustong mangyayari this 2024. Pero kung may dumating man po sa atin ng mga iba't ibang problema at mga pagsubok, iyan po ay hinahayaan ng Diyos na ating maranasan
Sapagkat sa kabila po ng ating mga mararanasang negatibo, nandoon po sa kabila noon sa ating pagtatagumpay, yung sinasabi po nating abundance, prosperous, happy, and peaceful. Ano po? So, ito po yung pangako sa atin ng Panginoon at hindi po nababago ang pangako ng Diyos. At sa atin po bilang mga Kristiyano, ay may tatlong cross po na pwedeng i-consider ng iba, pwede namang i-consider ng iba na ito ay pagkakataon, opportunity to serve God. At meron naman po na ang mga hirap nito ay itinuturing naman ng mga medyo mabababaw pa sa pananampalataya na parang krus, parang pahirap, parang ito ay nagpapabigat sa kanilang mga buhay. Sabi po ang una po nating tatalakayin ay sa Mateo 28:19-20. At alam po natin, lalo na po yung mga pastor, na ito yung Great Commission. We are all committed to do the will of God. Humayo, share the gospel, baptize them, teach them to do and obey the commandments of God. Sa totoo lang po, maraming Christian na humahayo, sharing the Word of God. Ayon po sa isang survey na aking nabasa, na ito po hindi ko alam kung accurate or supposed to be ay kanila laang pagtataya. Ano po? Ayon sa isang survey na aking pong nabasa, na halos 20% lang na tumanggap kay Jesus ang humahayo, nagmi-mission. Marami Kristiyano daw sila pero ayaw maabala sa hanap buhay o negosyo nila. Sapat na daw ang makilala nila sa Jesus at wala silang panahon sa misyon. At may mga Kristiyano naman, mas gusto nilang mag-support sa pagpapaganda ng church kaysa gumastos sa misyon. Ano po? Nakakalungkot pero totoo po. Sa amin po sa New Life Outreach Infanta, lagi pong sinasabing hindi masama ang magpaganda ng church, magpa-aircon kung kaya naman. At kung sa pagpapaganda natin ng ating church, ng pagpapa-aircon, ay meron din tayong share ng panggastos para sa misyon. Sapagkat ang lagi ko pong sinasabi ay ang Panginoong Hesus po ay namatay hindi para sa magagandang building, para sa mga magagandang loob ng simbahan o mga aircon, kundi ang Panginoong Hesus ay namatay para sa mga kaluluwa. Kaya dapat ang priority ng ating pagiging Kristiyano ay maipangalaganap, mapabilang tayo sa mga tumanggap kay Jesus na may burden sa mga lost soul. Yung po bang gusto natin na ang ating mga kapamilya, ang ating mga ang ating pong mga kaibigan ay makakilala din sa Panginoon. At ang misyon, kapag po hindi po nakatanim sa puso natin o hindi tayo naging aware na sa talagang tungkulin natin sa pagkatawag sa atin sa Panginoon, parang ang pagmimisyon ay isang mabigat na gawain para po sa iba. Ano po? Tandaan po natin na si Kristo ay namatay dahil sa pagmamahal sa ating kaluluwa at hindi sa mga building. At ayon po sa karugtong na aking pong nabasa, marami po ang nababaptize. Ano po? Ayon po sa Great Commission, humayo, ibabaptize, at turo ang sumunod sa pinag-uutos ng Diyos. Marami pong sumusunod sa bautismo, pero after ilang buwan o taon, nawawala din. Hindi lumalago dahil sa tao tumitingin. Kumbaga sa tayo nga ay gumaganda ang church, pero hindi naman lumalago ang spiritual o nababawasan pa o hindi lumalago in numbers. Opo, sabi po nila, dapat mas malago tayo in spiritual, totoo po yun, pero dapat din po tayo lumalago in numbers. Kasi po isang katunayan iyon na buhay po ang mission kapag ang isang church ay lumalago in numbers. And ang usapan na po doon kung paano naman palaguin ang mga kaluluwa sa spiritual. Ano po?
At bakit po maraming Kristiyano ang hindi nagtatagal? Ano po, una, hindi po napapangalagaan siguro ng mabuti, o di kaya ay sila ang mga tao, mga Kristiyano, ay kaya nagiging dahilan ng hindi paglago ay pagka naririnig po yung turo po sa tithes and offering, pledges, ano po, parang minsan po yung iba, naririnig po natin, pera-pera lang dyan sa church na yan, nagpapayaman lang ang mga pastor. Siguro po, iyan ay sa tagal na rin po natin, ay nakakarinig po tayo ng ganoong mga sinasabi, pero sa atin pong tama at humble na pagpapaliwanag, ito po yung maipaliwanag natin ng maayos sa kanila. Ano po? At ano pa po, minsan po yung iba ay tumitingin po sa pastor, tumitingin sa mga kapatiran. Kaya dapat po yung mga pastor at saka yung mga kapatiran, lalo na po yung mga nauna, matatagal na, ay isang maging mabuting halimbawa doon sa mga bago. Ano po? At kasama po sa aking nabasa sa gawain ng Panginoon, at ito'y lalo nilang tingin nila sa paglilingkod sa Panginoon ay yung pong ipinag-uutos sa mga Kristiyano na sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ng Panginoon. Ano po? Kaya nga po, kung lahat po siguro nang tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ay nagpatuloy, baka ang Kristyanismo sa Pilipinas ay umaabot ng 70% population ng Pilipinas ay Kristiyano na. Ano po? Pero ayon po sa survey, ang nagpapatuloy lang sa pagsunod sa Diyos at nagpapatuloy lang ng pagiging Kristiyano ay 12%. Bakit kaya po? Yung una, humayo, bautismo, madaling gawin. Ang pinakahimahirap po dito at di magawa ng lahat ng tumanggap kay Jesus ay ang pagsunod sa mga ipinag-uutos ng Diyos. Tingin nila parang krus ito na di nila kayang buhatin. Kaya maraming nawawala, di na active o di na dumadalo. Dahil ayaw nilang sumunod sa utos ng Diyos, ito ay itinuturo nilang krus. Mahirap, mabigat, na nakakatakot, magastos, magproblema, at parusa nilang itinuturing at ayaw nilang magbigay ng maraming oras sa Diyos. Ano po? Minsan marami pong Kristiyano na panglinggo lang. Yung nga pong midweek service ay hindi po dumadalo. Talaga pong kahit po sa church namin, kami po ay marami sa paglinggo, pero pag po aming pipiliin yung dumadalo lang sa mga iba't ibang gawain, ay halos, halimbawa po kami may attendance na 80, ang dumadalo lang po ay mga 50. Ayan, ganun po. So, kaya nga po, sabi po ng iba, marami na pong tumanggap na sa nguso lang at hindi sa puso. Ang isa pong katunayan na tinatanggap natin si Jesus na Lord and Savior, kikilalatin natin siya ng lubos sa magitan ng pagdalo sa mga discipleship ng ating pong mga pastor at pagdalo sa mga panalanginan. At kung hindi po na talaga, halimbawa po, senior citizen, hirap na po tayong dumalo sa mga morning devotion kasi po sa amin, ang morning devotion po namin is 4 o'clock. Minsan po nasa isang resort kami. Yung mga may edad na hindi na makasabay sa mga kabataan, okay naman po na hindi makasama kung talaga pong hirap na po ang katawan. Ano po? Ako po ay 66 at ako po sa umaga at dahil ako po ay parang hindi agad makatulog sa gabi, hirap po ako sa umagang bumangon pero talagang pinipilit ko po na makasama sa morning devotion. Ano po? Ang utos ng Diyos na mahirap gawin na siyang dahilan ng pagtalikod sa pananampalataya at mabigat gawin. Ano po? Una na nga po, yung tithes and offering, pledges, sacrificial offering, mission offering. May mga Kristiyano po na hindi po nila ito naunawaan. Meron pong 1 taon na, 2 taon na pong dumadalo. Pero kapag po, at hindi pa rin po nila ito ginagawa, at hindi naman po pwedeng hindi natin po ito ituro, di po baga? Ito po ay nagiging mabigat sa kanila, parang krus nga. Ano? Kagaya po, meron po kaming isang, siya po ay matagal ng Kristiyano. Hindi po siya nagtatides. Una pa po siya naging Christian, may edad na po siya kasi sa akin. Pero kapag po nagtatawag kami ng mga pledges, hindi na po siya dumadalo.
Hindi na po siya dumadalo kasi nahiya daw po siya na hindi siya nakakapagbigay. At pagtawag ng pledges, hindi po siya makapag-pledge. So, kaya nagiging pahirap po sa kanyang puso't isipan yung mga pledges po. Ayan. Yung isang parang krus sa mga Kristiyano. Ano po? Yung pong prayer without ceasing. Yung pong utos sa atin na tayo manalangin ng walang patid o tayo manalangin sa bawat oras o tayo manalangin sa bawat pagkakataon. At ang prayer po ngayon ay parang sa millennials. Hindi ko naman po sinasabing lahat. Yung millennials po ngayon, yung abalang-abala po sa mga gadget, sa mga cellphone. Ano po? Ito po ay yung prayer po ay kinatatamaran, kinababagutan, nakakapagod, nahihirapan, nakakalimutan. Like this generation na talagang marami pong kaagaw sa atensyon ng Diyos. Ano po? Laptop, online business, party-party, mga travel, at kung ano-ano pa po, mga kain-kain sa labas. Talaga pong, minsan sinasagad na po nila sa oras, minsan 11 o'clock, 12 o'clock uwi. So, ano pa po ang panahon para makapag-pray? Siyempre, tanghali pong gigising kung walang trabaho, lalo nga po yung mga kabataan, ano. At sa mga may edad naman, sa dami din ng mga obligasyon, minsan po yung prayer parang pasi-pasi na lang yung hindi gaanong binibigyan ng panahon. Mga kapatid, ang prayer ay isa sa pinakamahalagang gawain ng isang Kristiyano ang lagi tayong dumudulog at lumalapit sa Panginoon. Lalo po tayo ng mga pastor, ang dami po nating inilalapit sa Lord. Yung pong ating wisdom, knowledge, understanding sa iyong salita. Humihingi po tayo sa Kanya ng mga direksyon. This 2024, ipinagpipray po natin yung ating mga miyembro, yung ating mga elders, workers. Pinagpipray po natin yung napakaraming gawain. Tayo pinagplano this 2024. At lahat po ng iyan ay idinadaan po natin sa prayer. Di po baga? Kaya tayo po na mga pastor, mga elders, workers, tayo po ay magbabad sa presence ng Lord para makuha po natin kung ano po yung talagang gusto ng Lord na for the past 2023 and itong 2024 ay makuha din po natin kung ano po yung kalooban ng Lord na plano natin for 2024. At ako po naniniwala na sa pagitan ng prayer at sa ating pong paggawa, pagtatrabaho, pagkakaisa, magiging matagumpay po ang 2024 kahit po tayo magkaroon o dumaan man ng iba't ibang pagsubok, dumaan man tayo ng iba't ibang sitwasyon sa this 2024, kung tayo po ay babad na babad sa prayer, babad na babad sa presensya ng Panginoon, meron tayong intimate relationship with God, and meron po tayong talagang quiet time with the Lord, ay talaga pong ang tagumpay, yung abundance, prosperous, happy, peaceful, victorious life in 2024 ay atin pong mararanasan. Ano pa po yung isa pang parang tingin ng mga Kristiyano ay nautos ng Diyos ay napakabigat at napakahirap. Yung pong pagpapatawad. Ano po? Yung pong pagpapatawad na kahit hindi tumahingi ng tawad yung nagkasala sa iyo, ay inilalaan mo yung pagpapatawad para sa Kanya. At marami po akong nakakausap ng mga Kristiyano, minsan nga po mga elders na hirap po sila. Mabigat, mahirap, masakit, parang mabigat na krus sa balikat na nahihirapan, nakakabuhat, pero ayaw pang ibaba. Di po baga? Kapag may sakit po yung ating damdamin, meron po tayong galit, hinanakit, tampo, di po baga ang bigat-bigat. Gusto po natin itong mawala, gusto po natin walang mabigat sa ating nararamdaman, sa ating nararanasan. Pero ang problema po ngayon, ayaw naman po nating ibaba. Kung buhat-buhat po natin yung hindi pagpapatawad, nakalagay po sa ating balikat. Pero kaya ang bigat-bigat na parang krus, kasi pwede naman po nating ibaba, pwede naman po tayo magpatawad, pero ayaw gawin. Ang sakit kasi ng ginawa niya, paulit-ulit na, ganito, ganyan, iminamarites pa ako.
At yan po'y karanasan. Karanasan po sa kapatiran, karanasan po sa kapitbahay, karanasan po sa kapamilya o karanasan sa kamag-anak. Lahat po ng mahal sa buhay natin, yung malalapit sa atin, yan po ang makakasakit sa atin. Ano po, sabi nga po, narinig natin na hindi mo makakabangga, hindi mo makakabingga ang balikat ang mga taong hindi natin nakakasalubong. Kaya hindi tayo magkakaroon sa mga taong malalayo, kundi nagkakaroon tayo ng hindi magandang damdamin sa mga taong lagi nating kasalubong, lagi nating nakakasama, lagi nating nakakausap. And para po hindi ito parang magbigat na po sa ating balikat, ibaba po natin ang pagpapatawad, ibaba po natin ang pangunawa, ibaba po natin ang ating mga galit, hinanakit man o tampo, at ating pong pawiin sa ating puso't isipan, at ating pong ipanalangin yung mga taong umuusig sa atin, nagagalit sa atin, aayaw sa atin, di ba ba? At yun lamang po ang pinakamabisang gawin para po wala tayong daladalang mabigat sa ating puso na parang krus, na ating bigat-bigat na ating daladala ang mabigat sa araw-araw. Ano po? Ang tunay na nakakakilala at totoong tumanggap at nagmamahal sa Diyos, kahit anong hirap ng sitwasyon, magpapatuloy iyan, lilimutin ang sariling kagustuhan o kaligayahang dulot ng sanlibutan. Alam niyo po, pag tunay tayo nagmamahal sa Diyos, ang paglilingkod po sa Panginoon ay talagang nakakapagod. Pero yung pagod na yun ay nawawala, naaalis, kung makikita natin na maraming kumikilala sa Panginoon. Yung gastos, sasabihin natin, ang laki na nagastos natin sa ating street evangelism. Pero pag doon sa ating street evangelism, may dumalo na 2, 3, yung ginastos natin parang sobra pang bayad. Ano po, yung kaluluwang 3, parang ang laki-laki ng ibinayad ng Diyos doon sa ang laki ng ating ginastos. Ano po, sapagkat ang sabi po sa salita ng Diyos ay ang isang kaluluwang nagbalik loob sa Panginoon, libu-libong anghel na nag-aawitan sa langit, at ang isang kaluluwa ay walang kapantay na halaga. Amen? Sapagkat ang itinubos po sa ating mga kaluluwa ay wala pong katumbas na halaga kundi ang dugo. Napakahalagang dugo, banal na dugo ng ating Panginoong Hesus. At ang tunay pong Kristiyano, gumagastos din para matuto. Totoo po yan. Huwag po tayo masanay na puro libre. Ay, salamat, bless ako. Ay, salamat, bless. Upo, wala pong masama na nabibless tayo. Ililibre tayo sa pagkain, ililibre tayo sa iba't ibang sitwasyon o gastusan sa ministry. Pero masarap din po lalo na tayo ay kabilang sa gumagastos. Ano po? Tayo po'y gumastos para tayo matuto. Kagaya po ng pag tayo po'y nag-seminar sa Baguio o dito sa Infanta, tayo po ay nagbibigay ng registration. Tama lang po yun. Kasi po yung mga ginagawa po nila Pastor Wilbert at ang kanyang mga kasama, ito po ay magastos din at ito po ay mapagod din. Ano po? Pero salamat po sa Panginoon, siya ay tumawag ng mga taong ito at ginagamit ng Lord sa atin upang tayo ay magpatuloy, matutong magpastor. Kagaya ko po, ako po ay naging pastor, hindi ko naman po alam paano magpastor. Wala lang talagang maituro siguro na aktibo. Pero nung pong ako ay matutong sumunod po at matuto po ako sa pagtuturo ni Pastor Wilbert, salamat Pastor, ay marami po akong natutunan kung paano po magpastor at kung paano maging masayang magpastor. Hindi lang basta magpastor. Ano po? Hindi ito burden sa atin. Yung kagastusan, kundi opportunity nating matatawag at inuturing na karangalan na tayo'y magamit na tagapagsalita at tagapagturo ng salita ng Diyos. Pero mo po, ang daming abogado, ang daming doktor, ang daming engineer, ang daming mga matatalinong tao sa mundo. Pero, kagaya ko na hindi naman ako mataas ang pinag-aralan, although ako po ay nakatapos din ng 4-year course na business administration, pero ito po'y sisiw lang doon sa mga talagang mga kilala sa matataas na lipunan, kilala sa pagiging matalino, and praise God at ako po ay binigyan ng Diyos ng pagkakataon. Kaya nga po kahit gumastos,
Basta po matuto at makarinig po ng fresh revelation from our Lord. Kaya po sa 9 ng January, magkita-kita po ulit tayo sa Baguio para po sa isang convention. Okay po? Ano pa po yung itinuturing ng mga ibang mga Kristiyano na krus, yung parang sila nahihirapan. New life in Christ sa 2 Corinthians 5:17. Kaya't ang sino mga nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. Kaya nga po sabi nung iba, kaya ayaw kong mag-born again ay, aalisin lahat ng bisyo ko. Hirap kaya noon. Ayaw ko rin, pati ugali ko, pinakikialaman ng pastor. At pupunahin pati pananamit ko. Mahirap magbago ng buhay at ugali para kang ipinapako sa krus. Totoo po yan. Nang mga pastor po ay talagang, siguro po ang tawag ng iba pinapakialaman. Pero ang totoo po, sa magandang termino nito ay tayo'y itinutuwid. Ano po? Kaya nga po, totoo po na pinupuna po ng ating mga pastor na ating tagapangalaga, yung ating ugali. Ano po? Yung ating ugali, inaayos ng Lord at ginagamit po ang mga pastor. Sa magitan ng salita ng Diyos at sa magitan ng pagre-review po para po maisatuwid po yung ating mga ugali na kaya nga po tayo tinawag ng Panginoon at praise God, kahit po tayo mga masasamang ugali, tayo tinawag ng Panginoon. And praise God po, ibinigay po tayo sa mga pastor na mga alaga sa atin para po maituwid ang ating pong mga likong katwiran at mga likong pamumuhay. Ano po, pati pananamit po, talaga pong pinupuna. Yung pong mga labas ng cleavage, nakasure po, dadalo, nung pong pormero po sa rinahikan, hinahihirapan po ako. Marami pong dumadalo doon, mga kababaihan, mga nakasure po talaga. As in short, labas ang cleavage, mga ano po tawag dito, nakasando, yung strip lang ang nakalagay dito. Ako po yung nangingilo, pero hindi ko po sila basta mapuna, dahil siyempre po mga bago, baka po sila ay ma-offend. Kaya nga po, unti-unti, sa magitan ng pagtuturo ng salita ng Diyos, at sa magitan ng pakikihalubilo sa kanila, medyo may kaunting puna, may kaunting pagsasaayos, at ngayon po, ay maaayos na po ang kanilang mga pananamit. Ayun po. At marami pong mga Kristiyano na kapag hindi po nila kayang baguhin ang buhay nila o sila binabago at hindi po sila makasunod, ano po ang sabi dito? Parang cross, mabigat sa kanila, ano po? At sabi po dito, pinakikialaman ang buhay ko. Pati love life natin, inuurirat ng pastor. Pati katamaran natin, pinupuna. Hanggang pagsiselfon, sinasaway. Lahat na lang. Bakit kaya? Ayan. Bakit kaya lahat pinapakalaman ng pastor? Pagsisipi ko, pinupuna ko. Yung katamaran, pinupuna ko. Inuurirat pati love life ko. Ano po? Ang hirap naman. Lahat pinakikialaman ng pastor. Hindi po yung pakikialam. Ito po ay tungkulin po ng mga pastor na amin pong ituwid kung ano man yung nararapat na ituwid at ito po ay bilang pagmamahal sa inyo ng pastor at bilang pagmamahal sa inyo ng Diyos. Ano po? Kaya nga po, ako po'y natutuwa sapagkat marami na po sa amin ang naaayos po yung kanilang pananamit, yung mga pag-uugali, pati po yung love life ng mga kabataan, ano po. Kaya praise God at tayo po mga pastor ay tsaga-tsaga lang, tiis-tiis lang. Ano, na minsan pinagtatampuhan tayo ng mga Kristiyano. Pero ako'y naniniwala na sa primero lang nila nararamdamang mahirap. Pero katagalan makikita rin nila na ito ay tama at sila magpapasalamat sa atin someday na sila natuto sa ating mga itinuturo. Gusto ng Diyos na yung dati nating buhay na di maayos at di matuwid ay mabago. Mahirap, masakit, nakakainis, nakaka-offend sa puso, mabigat sa dibdib, pati bisyo natin pupunahin. Nakakawala namang ganang dumalo, tatamaan na naman ako. Alam niyo po ba, tayo talaga ay makakaranas ng gano'n na inaayos yung ating mga bisyo dati, ano po. Pero
pag po tayo talagang tunay nakakilala sa Panginoon, tayo po yung nagbasa ng Biblia, sa totoo lang po, pag tayo, lalo yung mga bagong Kristiyano, magbasa ng Biblia, at ang banal na Espiritu ay patuloy na manahan sa Kanya, alam niyo po, kahit hindi nasaway ng pastor yan, magkukusa na po yung mag-alis ng bisyo. Ano po? Ako po nung araw ay, hindi naman po ako talamak magiinom. Pero nung po ako makakilala sa Panginoon, at ako ay nagbabasa ng Biblia, kusa pong naalis yung pag-iinom ko at saka po pagtutong AIDS. Kusa na po yun, parang nawalan talaga ako ng gana ba. Okay? At kaya mga kapatid, huwag po sana nating ituring na krus sa buhay. Ang mga pastor, ituring mo silang blessing. Sila instrumento ng Diyos sa buhay mo upang maayos ang ating buhay. Kaya kapatid, huwag mo sana siyang ituring na krus sa buhay mo. And ang pastor ay ituring mo silang blessing. Gusto ng Diyos maging bagong nilalang ka sa kanyang harapan. Matuwid, mabuti at tapat. May pagpapasakop at pagpapakumbaba. Gumagamit ang Diyos ng pastor sa buhay mo. Kaya kung ang pagtutuwid ng Diyos sa buhay mo sa magitan ng pastor ay mahirap, nasasaktan ka, na-offend ka, kapatid, yan ay krus mo araw-araw. Hanggat hirap na hirap kang sumunod sa pastor nyo. Amen po? Minsan, yung iba ayaw, umiiwas. Kaya po pag umiiwas tayo sa ating pastor, umiiwas tayo sa pagtutuwid ng ating pastor, hindi po mababago ang ating buhay. Kung araw-araw ka naman sa church, araw-araw, pag may gawain, nandun ka. Nag-i-enjoy ka naman sa loob ng church, sa mga kapatiran. Pero hanggat hindi mo isinusuko ang buhay mo sa Diyos at hindi ka nagpapasakop o sumusunod sa pastor, walang pong saysay yung araw-araw ka nasa church pero hindi ka naman sumusunod sa Diyos at sa pastor na ginagamit ng Diyos. Amen? Trials. Ano po? Ito po yung ikatlo, yung mga trials in life. Sabi po sa 1 Peter 4:12, mga minamahal, huwag ninyong pagtakhan at ituring na di pangkaraniwan ang mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas. Sa halip, magalak kayo sa inyong pakikihati sa mga hirap ni Kristo at magiging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag ang kanyang kadakilaan. Ito po yung mga trial sa ating buhay. Sa iyo po at sa gusto natin, Kristiyano po tayo, hindi, may mga trials po sa buhay. At ang dapat po natin ipagpasalamat, tayo ay Kristiyano. Kristiyano na tayo nung dumaan yung mga mahihirap na sitwasyon ng buhay. Bakit po? Meron tayong sumbungan ng ating tatay. Meron na tayong tagatulong na mag-solve ng problema. Meron na tayong Diyos na nagbibigay sa atin ng lakas ng loob. At mayroon na tayong Diyos na dinadalanginan. Meron na tayong Diyos na nagbibigay ng karunungan upang mapagtagumpayan natin yung mga trials sa buhay. Ang sabi po dito, pakikiisa natin. Ano po? Pakikiisa natin, pakikihati natin sa mga hirap ni Kristo. Siguro naman po yung nararanasan nating hirap sa buhay na ito, mga trials, mga kung ano-anong mga negative na mga pangyayari sa buhay natin, siguro naman po walang makakapantay sa hirap na dinanas ng ating Panginoong Jesucristo. Pero dahil gusto ng Panginoong Jesucristo na maligtas tayo, hindi niya po ininda ang hirap, ang sakit, ang kamatayan sa krus para po sa ating kaluluwa. Kaya dapat po ay hindi natin indahin yung mga trials, yung mga pagsubok na ating naranasan at mararanasan pa. Ano po? Alang-alang po sa ating mga kaluluwa. Sapagkat ginawa na ng Diyos, ginawa na ng Panginoon Jesus kanyang parte, ang tabusin tayo sa krus. Gagawin din naman natin yung ating parte upang tayo'y makarating sa buhay na walang hanggan. Maranasan natin ang buhay na walang hanggan. At ating pong pagtiisan, pagtagumpayan. Ano po sabi sa salita ng Diyos? Ang magtiis hanggang wakas siyang maliligtas. Paano po kung hindi natin pagtiisan yung mga trials, yung mga problema, at tayo po umalis sa Panginoon? Mayroon po ako narinig, ay walang saysay ang magpasa Diyos. Ang hirap-hirap din, para din hindi ka mananampalataya. Bakit pa ako magpapatuloy? Kristiyano o hindi, meron palang ganitong hirap sa buhay. So, huwag pong ganun. Kaya po nating pagtagumpayan yan. Kaya nga po, alam niyo po, ako nalungkot nung 2023, doon po sa aming lugar, sa Dinahican, ang dami pong unbeliever na nagpakamatay.
Ano po ang dahilan ng kanilang pagpapakamatay? Una-una, wala po silang pagkakalala sa Panginoon, walang lakas ng loob na salungahin ang problema ng buhay. Ang nagiging dahilan po ng kanilang pagpapakamatay, maraming utang na hindi mabayaran, pinababarangay, idinidimanda na, minumura na, ano pa, ang naging dahilan, love life, iniwan ng asawa, may 2 anak, hindi marunong maghanap buhay, nasaktan ang damdamin, ang dami po. Kaya alam niyo po, na-rebuke po namin yung espiritu ng pagpapakamatay sa lugar ng tinahikan, sapagkat napakarami pong pangyayari na ganyan. Kaya nga po, tayo po bilang mga Kristiyano, hindi tayo dapat sumapit sa ganoon. May Diyos po mamakikinig ng ating mga dalangin, ng ating mga daing. Meron po tayong Diyos, meron tayong Ama na magbibigay sa atin ng kapayapaan sa gitna ng mga problema, ng mga pagsubok na dumating sa ating buhay. Tayo po'y gawapit sa Diyos, tayo manalangin, magpakupkup tayo sa Kanya, tayo ay ipakita natin na tayo nagtitiwala sa Kanya. Sabi nga po sa salita ng Diyos, magkaroon tayo ng pananampalataya,